ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mag-aaway ng tuluyan sina Renan at Patricia dahil sisiraan ni Renan si Patricia sa pamilya nito. Sasabihin niya na may ibang kalaguyo si Patricia. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Naiipit na si Renan sa pananakot ni Arsenal dahil sa malaking halagang inutang ni Renan sa kanya. Kinakabahan si Renan dahil unan siyang sinaktan ng mga tauhan ni Arsenal. Mauulit na naman ito kung hindi pa rin siya makapagbayad. Ang malala pa ay maaari na rin siyang ipapatay nito. Patuloy ang pambobola ni Renan kay Era para mas mapabilis ang pagpapakasal nila. Nakatitig siya rito at nag-iisip ng iba pang paraan. Pero mas gusto niyang maghigante kay Patricia dahil sa kapalpakan ni Patricia at ng mga tauhan nito sa pagliligpit kay Lilet. Sa kabilang banda, nagdududa sina Lani at Tinang na aksidente lang ang pagkakabagsak ng chandelier. Malakas ang hinala nila na maaaring kagagawan ito ni Patricia. Maaaring masama pa rin talaga ang ugali nito at nagpapanggap sa pagiging mabait kay Lilet. Lumalabas na ang tunay na ugali nito, pero pinagtanggol ni Lilet si Patricia dahil bilang ina ni Trixie at asawa ni Ramir. Hindi naman gugustuhin ni Patricia na pati sila ay masaktan at madamay pa rito. Mas maniniwala pa rin si Lilet na kung sinasadya man ito, ang posibleng gumawa pa nito ay si Renan. Pero umaasa pa rin si Lilet na aksidente nga lang ito at walang sino man ang may pakana. Natahimik sina Tinang at Lani. Tama rin naman ang opinyon ni Lilet. Samantala problemado si Renan. Nahalata ni Sabrina ang malalim na iniisip ni Renan. Sinabi naman ni Renan ang problema niya tungkol kay Arsenal. Kung hindi niya mababayaran si Arsenal, baka hindi lang siya saktan nito, baka pati siya patahimikin na rin ni Arsenal. Sumang-ayon si Sabrina dahil ang balita niya mahirap ngang kalaban si Arsenal dahil malupit ito lalo na sa mga may kasalanan sa kanya. Malupit si Arsenal sa paniningil ng mga may utang sa kanya. Kapag hindi nakakasingil ay kamay na bakal ang paraan ng paniningil nito sa mga taong may kasalanan sa kanya. Mas lalong napaisip si Renan. Nabanggit ni Renan ang pagtatalo nila ni Patricia kay Sabrina. Pinagsalitaan ni Renan ng masasakit na salita si Patricia dahil sa kapalpakan ng plano ni na Patricia at ng mga tauhan nito. Magagamit sana ni Renan si Patricia para utangan ulit para maipambayad kay Arsenal para kahit paano mabawasan naman ang pagkakautang niya at malaman nila na kahit paano nagkakaroon siya ng kusa sa pagbabayad nang mababawasan naman ang galit ni Arsenal sa kanya. Kaya nagsisisi si Renan. Nagkamali ata siya na kalabanin si Patricia. Paninindigan na lang ni Renan na kalabanin si Patricia. Nakaisip na siya ng paraan kung paano siya mabibigyan ng pera ni Patricia. Babaligtarin niya si Patricia. Magpapanggap siyang ibang lalaki. Kunwari ay may namamagitan sa kanilang dalawa. Sasadyain ni Renan na tawagan si Trixie para makahalata ito. Ito ang gagamitin ni Renan para ma-blackmail niya si Patricia at mabigyan siya ng pera. Isang gabi, sinakto ni Renan na nakauwi na si Trixie. Nagbabaka sakali siya na baka si Trixie ang makasagot sa tawag niya kay Patricia. Sa unang subok niya, si Trixie nga ang nakasagot sa tawag niya. Nagtataka si Trixie. Nag-aalinlangan pa si Trixie na sagutin ang tawag. Hindi pa siya nagsasalita. Nakikinig pa lang muna siya. Umakting na si Renan na ibang lalaki. Naging malambing ang boses niya. Alam ni Renan na si Trixie ang nasa kabilang linya na gamit ang cellphone ni Patricia dahil ito ang number ni Patricia. Nagpanggap na siyang ibang lalaki ni Patricia. Sinabi ni Renan na wala siyang pakialam na malaman ng iba ang relasyon nilang dalawa ni Patricia.
dahil hindi na niya matiis ang pananabik niya. Naging palaisipan kay Trixie ang mga sinabi ng lalaki sa kabilang linya, pero nabosesan niya si Renan. Sa pagkabigla ni Trixie, napabanggit siya ng pangalan ni Attorney Alon. Tinanong niya kung si Renan ba ang tumawag. Nagpatuloy si Renan sa pagsasalita, pero sinabi niyang hindi siya si Attorney Alon. Nagbanggit siya ng ibang pangalan para ibang tao ang paghinalaan ni Trixie. Niligaw ni Renan si Trixie para ibang tao ang paghinalaan na kalaguyo ng mami niya. Maya-maya ay binaba na rin ni Renan ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Trixie. Nagagalit siya sa mami niya dahil buong akala niya ang daddy niya lang ang mahal ng mami niya. Malaking problema ito para kay Trixie. Kakausapin niya ang mami niya tungkol dito. Magtatalo sina Trixie at Patricia. Kahit i-deny pa ito ni Patricia, ay hindi nabuo ang tiwala ni Trixie sa mami niya dahil minsan na rin itong nagsinungaling sa kanya. Natatawa naman si Renan. Sigurado siyang magtatalo ang mag-ina. Pagkatapos ay kakausapin siya ni Patricia. Tatakutin ni Renan si Patricia na hindi lang ito ang mangyayari sa kanya. Kailangan ni Renan ng pera. Pahiramin ulit siya ng pera dahil hindi lang ito ang pwedeng gawin ni Renan. Kaya niyang siraan si Patricia kay Ramir. Nanggigigil naman si Patricia sa mga ginagawa sa kanya ni Renan. Makakaganti rin siya kay Renan. Hindi rin siya papatalo sa mga plano nito. Nagbanta si Patricia na maghanda-handa si Renan dahil may araw din siya. Samantala, tuwang-tuwa naman si Renan sa mga plano niya kay Patricia. Magkakaroon na siya ng pera dahil mauutakan niya si Patricia. Sa kabilang banda, may bagong kaso si Lilet tungkol sa isang batang nasaktan dahil sa pinapasukan nitong paaralan. Dumulog sa opisina ng PAW si Lydia na ina ni Tina para humingi ng tulong sa gusto niyang isampang kaso tungkol sa anak niya. Ikinuwento nito ang mga pangyayaring nagsimula sa isang PE class. Nagkakaroon ng diskusyon ng mga kaklase ni Tina tungkol sa lugar na pag-eensayuhan nila sa project nila sa PE. Naniniwala ang mga kaklase niya na may multo sa lugar, pero si Tinang naman ay hindi. Naputol ang pagkukwento ni Lydia. Naghihintay naman si Lilet sa mga susunod na sasabihin ni Lydia. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.